another set of gender-related topics ang hatid namin sa inyo ngayong Huwebes. Tama ka dyan, Daniel. Dahil ngayong araw, ibabahagi naman namin sa inyo ang isa sa mga gender-related laws sa bansa, ang Magna Carta of Women. So ano pa bang hinihintay natin? Let's G for G-Terms! Mga ka-RSP, ano po ba itong Magna Carta of Women or Republic Act number 9710? Ito po ay isang komprehensibong batas sa Pilipinas na naglayong protektahan ang karapatan ng kababaihan at itaguyod ang gender equality sa iba't ibang aspekto ng lipunan. So ano naman yung pangkalahatang layunin ng Magna Carta of Women? Pagkakapantay-pantay ng kasarian, tinitiyak nito ang pantay na oportunidad para sa kababaihan sa trabaho, edukasyon, kalusugan at iba pang aspeto ng lipunan. Paggalang sa karapatan ng kababaihan, pinapalakas din ito ang proteksyon laban sa diskriminasyon at karahasan sa kababaihan. Karamihan nga sa mga trabaho dito sa Pilipinas ay nilalayo na dapat kung ilan yung bilang ng mga lalaki, ganoon din yung bilang ng mga kababae. No? Ano po ba yung mga pangunahing probisyon ng batas na ito? Ipinagbabawal po ang anumang uri ng diskriminasyon, lalo na sa trabaho, edukasyon at serbisyong publiko. Maging yung pagpapalakas ng karapatan sa usapin ng kalusugan. Pinibigyan din ng access sa reproductive health services, maternal care at family planning. Tumutulong din po ito sa mga biktima ng karahasan sa pamamagitan ng serbisyo, maging legal assistance at iba pang suporta. Itinataguyod din ang pantay na representasyon ng kababaihan sa gobyerno at iba pang sektor. No, Profi, napakahalaga niyang yung equality, lalo na sa trabaho. No? Dapat mawala na talaga yung tinatawag nga natin na hindi pagkakapantay-pantay ng tingin. Yes, dapat naman talaga, especially that our country is highly patriarchal, kung saan madalas lalaki ang siyang namumuno. And I believe na not just gender equality for me, it's more on a personal note, more of women empowerment. Correct. Na talagang mas palakasin pa na ang babae ay kaya din mag-lead sa iba't ibang klase ng kumpanya, ng organisasyon, departamento, at makikita natin moving forward on how it could contribute to the betterment of each sector. Tsaka sabi nga nila, 2025 na. Tama na. So, sino po yung mga sakop ng batas na ito? Ito ay lahat ng kababaihan sa Pilipinas, kabilang na ang indigenous women, single mothers, senior citizens, at iba pang marginalized sectors. Ayan, so kita po natin, lahat naman po ay sakop nito. Paano po ba yung implementasyon yan? Andyan po ang Philippine Commission on Women o PCW, ang nanguna sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng batas. At sila po ang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa dami ng iba't ibang issues na naranasan ng mga kababaihan mula sa mga iba't ibang area, mula sa Class D, Class C, kumbaga hindi naman, regardless of social classes ay nagkakaroon ng karahasan, pang-aabuso sa mga kababaihan, diskriminasyon, at dapat matigil na ito. Tama ka dyan. Tsaka, ngayon kung mapapansin mo sa lahat ng sektor, sa gobyerno, sa edukasyon, nandiyan na talaga ang mga kababaihan, no? Tsaka yung mga single mothers, kasi I grew up with a single mom. Okay. So nakita ko talaga yung perspective na pag sinabing single mother, nga sinasabi nga nila minsan mas mas malaking role pa yung gagampanan, tsaka mas matatag sila because you have to fill in the role yung pagiging tatay and fill in the role yung pagiging nanay. Oo, parehas sa gagawa, no? Yes. Uy, Daniel, recently, ikaw ay nag-out of the country trip at napansin ko, marami ay mga babae ang kasama mo. I understand ito ay mga katrabaho mo sa pagiging reporter sa Senado. Kumusta yung way ng pakikipagtrabaho sa mga kababaihan tulad Actually, nila? Masaya Okay. Masaya kasi we treat each other na na parang walang na-exclude, na parang walang mas
malakas si ganito, mas malakas si ganyan. Pantay-pantay Pagaling sa trabaho, Yes. oo. Para kami magkakapatid sa trabaho. Which is So, good, yes. no? People thought na kapag iba't ibang media ang kasama mo ay parang pagalingan kayo, palabanan. Pero no, walang ganun eh, no? Yes. Talagang friendship yung talagang pinaka namumutawi sa kanila. Kaya no wonder talagang saludo po tayo sa mga kababaihan sa kanilang kontribusyon sa iba't ibang sektor. Yan muna ang mga salitang hatid namin sa inyo this Thursday. Abangan ng iba pang terms na ihatid namin sa inyo next week. Dito pa rin sa G-Terms!